Good day everyone, my name is Janessa Mangi, a student of BSSW2A. So today I will be discussing one mental disorder, which is the bipolar disorder. Before we get into the discussion, let me first give disclaimer about our topic. Disclaimer, the material presented is not an attempt to practice medicine or give specific medical advice, including, without limitation, advice concerning the topic of mental health. So what is bipolar disorder? Bipolar disorder is a mental condition characterized by different mood swings. It includes emotional high of hypomania and lows, which is depression. So these shifts in mood, energy, and activity levels can affect a person's ability to function in daily life. Ang bipolar disorder ay isang mental health disorder na nagpapakita ng matinding highs and lows sa mood at energy. Salungat sa kung paano ito ginagamit madalas sa pag-uusap, ang diagnosis ng bipolar disorder ay hindi nangangahulugan lamang na ang isang tao ay highly emotional. Ang bipolar disorder ay tumutukoy sa taong nakakaranas ng extended periods ng mood and energy na napakataas, maaaring irritable, sad, o hopeless na merong mga bahagi ng normal na mood in between. Maaaring dalawang opposite moods ang maranasan ng isang tao. Mula sa pagkakaroon ng depression, bigla siyang makakaranas ng mania o sobrang sayang mood na pwedeng magdulot ng matinding pagtawa, pagsasalita na mataas, at sobrang taas na energy. Ang bipolar disorder ay madalas na nagsisimula sa adolescence o unang bahagi ng adulthood at nagpapatuloy sa buhay. Dahil sa lack of awareness sa disorder na ito, marami sa mga taong may bipolar disorder ay tahimik na tinitiis ang ganitong kalagayan. Kapag hindi nabigyan ng sapat na medikal na atensyon, maaaring mag-resort ang taong may bipolar disorder sa suicide. Ang bipolar disorder ay mayroong iba't ibang mga uri. Nahahati ang mga uri nito batay sa tindi at dalas ng mga sintomas na nararanasan ng pasyente. Kabilang sa mga uri nito ay ang mga sumusunod. Una ay ang bipolar 1. Masasabing nabibilang sa uri ng bipolar 1 ang pasyente kung siya ay nakakaranas lamang ng isang manic episode o kaya naman ay isang depressive episode. Sa uring ito, parehas na naaapektuhan ang mga lalaki at babae. Ang bipolar 1 or bipolar type 1 ay isang uri ng mental na karamdaman na kinasasangkutan ng mga episode at matinding pagbabago sa mood, enerhiya at kakayahan sa pag-andar ng isang tao. Pangalawa, ang bipolar 2. Kung ang pasyente naman ay nakakaranas ng higit sa isang manic o depressive episode, masasabing meron siyang bipolar 2. Mas madalas nitong naaapektuhan ang mga kababaihan kaysa sa kalalakihan. Pangatlo ay ang cyclotemic o cyclothymia. Sa kondisyong ito, nakakaranas ang pasyente ng manic at depressive episode. Subalit hindi naman ito kasing lubha kung ikukumpara sa dalawang uri ng bipolar disorder. Greetings to all, I am Mary Miss Buta and I am here to discuss with you the symptoms of bipolar disorder as listed in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. So, ang bipolar disorder po ay merong tatlong episode which are the hypomanic episode, manic episode, and depressive episode. So, sa manic episode po, yung mga symptoms na meron ang manic episode are number 1, abnormally upbeat, euphoric, and jumpy, which is nakakaramdam siya or sila ng excessive happiness and excitement. Number 2 is racing thoughts. So, ang example po nito is yung replaying a conversation over and over sa inyong isip or nag-worry ka na baka may nasabi ka sa kausap mo nitong, halimbawa nitong umaga, na aalala ka na baka may nasabi ka na mali doon sa kausap mo. So, yun po yung racing thoughts. So, number 3 po is yung abnormally talkative. So, halimbawa nito is yung nagkaroon kayo ng conversation na simple lang, pero habang natagal is yung conversation nyo ay wala ng sense or wala ng kabuluhan yung inagausapan ninyo. Pero tuloy pa rin ang daldal niya kahit wala ng kabuluhan. So, yun po yung abnormally talkative. Number 4 naman is
pressured speech. So, ito po yung rapid speech or faster than usual. Yung sobrang bilis na ng pagsasalita niya or pagdadaldal niya. Number 5 is wire. So, ito yung nararamdaman na tense, nervous, and unable to relax. So, yun po yung wire. Number 6 naman is excess energy. So, ito yung nararamdaman mong pumped or adrenalized yung katawan mo. So, yun po yung excess energy. So, number 7 po is poor decision making, and then number 8 is easily distracted. Number 9 is cranky and or impatient. So, pagkakaramdam ng short of temper po. Yun yung cranky or impatient. So, number 10 is invincibility, which is hindi mo siya masabayan sa mga bagay na gusto niyang gawin. So, yun po yung invincibility. So, unattainable plans. So, yung unattainable plan is not achievable or accomplishable. And then last is yung psychosis, which is hallucination and delusion. So, yun po yung mga symptoms ng manic episode. Hypomanic naman is halos parehas lang sila ng symptoms ng manic episode and hypomanic episode. Ang pinagkaiba lang nila is much severe yung manic episode, which is natagal ng months or more than a month yung nararamdaman ng may bipolar disorder or yung episode na manic. And kailangan niyang ma-hospital. Sa hypomanic naman, ay much milder yung nararamdaman nitong may episode na ito. At ito ay natagal lang ng weeks or a short period of time lamang. So, yun po yung pinagkaiba ng manic and hypomanic episode. Next naman natin is yung depressive episode. So, ito yung mga symptoms na meron ang depressive episode. Number 1 is intense sadness or despair. So, ito yung no joy in life and no passion. And number 2 is feeling of worthlessness or guilt. So, ito yung you may feel hopeless or when treated poorly. And then, number 3 is fatigue. So, which is nakakaramdam ng extreme tiredness or exhaustion. Kahit wala ka namang masyadong ginawa maghapon, pero pagod na pagod yung katawan mo. So, yung fatigue. And number 4 is increase or decrease sleep. So, ito yung sobrang pagtulog o kaya naman ay kakulangan sa pagtulog. And then, number 5 is restlessness. So, ito yung hindi ka mapalagay o di mapakali. And then, nag-result din ito ng anxiety. And number 6 naman is difficulty of concentrating. And then, lastly is the frequent thoughts of death or suicide. So, yun po yung mga symptoms na meron ang bipolar disorder. Good day, I am Richella Monteagudo, a BSSW 2A student, and today I will discuss on how bipolar disorder diagnosed. Diagnosis of bipolar disorder. Minsan daw nalilito ang bipolar disorder sa schizophrenia o depresyon dahil pareho ang ilang sintomas nito. Ang pinakamahalagang senyales ng bipolar disorder ay hindi karaniwang pagtaas ng mood o mania or hypomania. Para ma-diagnose ng maayos, ginagawa ng eksperto sa kalusugan ng iba't ibang pagsusuri at assessments.
Ito yung mga psychiatrist kung ating tawagin. Tinitingnan din ang ibang posibleng dahilan ng sintomas. Upang malaman kung gaano kalala ang sintomas, maaaring hinga ng tao na mag-record ng araw-araw na pagbabago ng mood at ibang detalye ng gawain. Ini-evaluate ng psychologist ang iniisip, nararamdaman at emosyon ng tao. Maaari rin siyang makipag-usap sa pamilya para sa karagdagang impormasyon. Minsan, isinasagawa ang ilang pagsusuri o sariling pagsusuri para malaman ang kahalagahan ng sakit. Talking with a doctor, mental health professional is the first step in identifying bipolar disorder. Firstly, a doctor may perform a physical evaluation to rule out any other conditions that may be causing symptoms. So, kung wala ng ibang sakit, gagawin ng doktor ang kumpletong assessment sa mental health para tingnan ang mga sintomas ng pasyente base sa criteria ng American Psychiatric Association's Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder or DSM-5. To be diagnosed with bipolar disorder, a person must have experienced at least one episode of mania or hypomania. Para ma-diagnose ng bipolar disorder, kailangan ng may nararanasan ang tao na kahit isang episode ng mania or hypomania. Ang mania ay kailangan magtagal ng hindi bababa sa isang linggo na may mataas na mood na halos buong araw. Halos araw-araw. Ang hypomania naman ay kailangan magtagal ng hindi bababa sa 4 na sunod-sunod na araw na may mataas na mood na halos buong araw. Diagnosis of bipolar disorder based on DSM-5. DSM-5 diagnostic criteria for bipolar 1 disorder. Presence of at least one manic episode that may be preceded or followed by hypomanic or major depressive episode. The manic episode should last for at least 1 week or require hospitalization. Characterized by abnormally elevated, expansive, or irritable mood and increased energy or activity. Mayroon daw na hindi bababa sa isang manic episode na maaaring umangkop o sinusundan ng hypomanic o major depressive episode. Ang manic episode ay hindi dapat magtagal ng hindi bababa sa isang linggo o nangangailangan ng hospitalization, na may mahigit na mataas o malawak o mainit na mood at nagdadagdag ng enerhiya o aktibidad. The DSM-5 diagnostic criteria for bipolar 2 disorder. Presence or history of at least one hypomanic episode and at least one major depressive episode. Hypomanic episode lasts for at least 4 consecutive days, showing distinct changes in mood function that are noticeable or to others but not severe enough to cause marked impairment. So, sa DSM-5 diagnostic for bipolar 2 disorder ay mayroong hindi bababa sa isang hypomanic episode at hindi bababa sa isang major depressive episode. Ang hypomanic episode daw ay dapat na magtagal ng hindi bababa sa 4 na sunod-sunod na araw na nagpapakita ng kakaibang pagbabago sa mood na napansin ng iba, ngunit hindi sapat na magdulot ng malaking paminsan-minsang kahinaan. So, ito po yung treatment for bipolar 1 disorder, which is the manic episode. So, bipolar disorder symptoms often improve with treatment with medication playing a central role. And mood stabilizers like lithium are commonly prescribed to correct imbalance brain signaling in bipolar disorder. And due to chronic and recurrent nature of bipolar disorder, ongoing preventive treatment is recommended. Treatment is highly individualized, requiring patients to try different medications to find what works best for them.
Talk therapy, which is psychotherapy, aids in educating patients about their illness and promotes adherence to medications, reducing the likelihood of future mood episodes. In cases where medication and psychotherapy aren't effective, electroconvulsive therapy or ECT is considered. It involves controlled seizures induced by brief electrical current to remodel brain signaling pathways. And lastly, ECT is administered under anesthesia, emphasizing its controlled and supervised nature. We will discuss the treatment for cyclothymic disorder. Treatment for cyclothymic disorder can involve medication and talk therapy. For many people, talk therapy can help with the stresses of mood swings. Keeping a mood journal can be an effective way to observe patterns in mood fluctuations. People with cyclothymia may start and stop treatment over time. So, ang sabi, ang pangunahing paraan daw ng paggamot para sa cyclothymia ay karaniwang naglalaman ng psychotherapy o tinatawag nating talk therapy at gamot. Ang psychotherapy ay isang pangkalahatang term para sa iba't ibang teknik sa paggamot na layunin ng pagtulong sa isang tao na makilala at baguhin ang hindi malusog na emosyon, iniisip at kilos sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa isang licensed professional sa kalusugan ng isip o tinatawag natin psychiatrist. May iba't ibang uri ng psychotherapy. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita ng mga cognitive behavioral therapy o CBT ay kadalasang pinakamabisang paraan upang gamutin ang cyclothymia. Ang psychotherapy ay maaaring makatulong sa pagbawas ng nararamdaman kahirapan sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga halimbawa ng una dito ay ang recognize, monitor, and manage the symptoms of cyclothymia. Ang sabi na ang ibig sabihin ay ang layunin daw ng psychotherapy sa paggamot ng cyclothymia ay matutunan ang pag-alam, pagsusuri at pamamahala ng mga sintomas nito. Ito ay naglalayong tulungan kang maging mas maalam at kontrolado sa iyong nararamdaman at reaksyon sa iba't ibang yugto ng cyclothymia. Pangalawa rito ay ang cope with stressful situations. Ang pangalawang layunin ay ang pagtulong sa iyo sa naharapin at malampasan ang mga masalimuot na sitwasyon sa pamamagitan ng psychotherapy. Matutunan matagumpay sa mga pagsubok at stress sa buhay na maaari mag-ambag sa pag-unlad ng iyong kalagayan sa kabila ng cyclothymia. So, ang isa pa rito ay ang change the way you think, react, and problem solve. Ito ay ang pagbabago sa iyong paraan ng pag-iisip, reaksyon at pagsasaayos ng mga problema. Sa pamamagitan ng Cognitive Behavioral Therapy o CBT, itinuturo ang mga kasanayan na makakatulong na baguhin ang negatibong paraan ng pag-iisip, pag-react at paglutas ng mga suliranin na makakatulong sa pangmatagalang pag-aayos ng cyclothymia. Ang panghuli rito ay ang improved communication and interactions with others. Ang pang-apat na layunin ay pagpapabuti ng iyong komunikasyon at pakipag-ugnayan sa ibang tao, iyong kapwa. Sa tulong ng psychotherapy, maipapaturo sa iyo ang mga kasanayan sa pakikipag-usap, pag-unawa sa iba at pagpapaunlad ng relasyon na nagiging mahalaga upang mas mapanatili ang maayos na ugnayan sa kabila ng pagbabago ng iyong kalagayan. At para naman sa aming sample case, ang aming inilagay na sample ay si Baron Geisler. It was in 2012 when Baron first revealed that he was diagnosed with the bipolar disorder. Si Baron Geisler ang ginawa naming example sapagkat hindi lingid sa ating kaalaman na si Baron Geisler ay mayroong mga personalidad na kung saan napakaikli ng kanyang presensya at talagang napakaraming gulo na ang kanyang nasangkutan.
At ilang beses na rin siyang natanggal sa industriya dahil sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Bago ko tapusin ng report na ito, ay mag-iiwan muna ako ng isang paalala na there is hope, mental health matters. Yun lamang po at maraming salamat sa pakikinig.